Alright, what's up mga kawasak? Kamusta kayo? Today ay may biyahe tayo. Coding ako ngayon. So actually coding talaga, pero may magbubok sa akin. Papunta naman siya ng Laguna. Kaya walang problema sa coding, no? Kasi pag mga Lagu-Lago na lang, Batangas, Cavite, wala naman yung mga coding. Wag lang talaga sa Metro Manila. Tsaka anong oras na ngayon, no? Kumbaga pasok din tayo sa window hour kung sakaling may coding. So nga pala, ang dami kong nababasa sa page ng Grab na ang hina na daw ng kita. Simula nung nag-update si Grab na ginawa ng dalawa na lang yung set destination, tapos bumaba yung fare, pero yung commission niya hindi niya binabaan. Kaya nababasa ko sa mga sa mga group na nag-iiyakan na sila kasi nga ang baba na ng fare ni Grab. Pero nung bumiyahe naman ako, although tumumal kasi nga ang dami ng TNC na kalaban ni Grab. Meron diyang Joyride car, Angkars, InDrive, tapos may bago ngayon Utol, ganun din yan. Tapos ano pa nga ba, so dito sa Cavite mostly daw yung mga nagbubuk ay InDrive. So may naging pasahero ako dito sa Cavite, sabi niya sa akin, kuya bakit di mo subukan mag InDrive kasi ang daming nagbubuk nandito sa Cavite. Sabi ko naman ayoko kasi kailangan pa ng panibagong cellphone kapag ka ganun So kay Grab naman okay naman yung kita, minsan matumal, minsan okay din naman. So actually kahit na kunyari kumita ako ng 4 AM to 9 AM ng 1,500, so minsan 1 hour pa akong iikot-ikot, wala talaga ako nagiging pasahero kay Grab. Tapos magdidesisyon ako umuwi. Pag naggas ako, hindi naman lugi guys, hindi naman talaga lugi. So dito naman talaga sa Grab ay kailangan talagang tiyagaan, no? So that mahaba yung pasensya mo, tiyagaan. Kung walang booking, mag-aantay ka talaga. Pero the best niyan, ang hirap din kasi sa Manila na mag-park kung saan-saan. Kasi mamaya, imbis na panggas mo na lang is mapabayad mo pa sa ticket. So lalo gantong napakainit is namang tumabi lang basta sa mga open space, no? Kasi nga kailangan buhay pa din yung sasakyan mo para hindi ka mainitan. It's either na may makita kang puno or nasa liblib na iskinita ka naman sa Manila, is yun, pwede mong patayin yung makina mo habang nag-aantay ng booking. So yung ginagawa ko minsan kapag kunyari 10 AM na, 11 AM na, tapos wala akong booking, 30 minutes na walang booking or 20 minutes, so pinapatay ko na muna yung Grab app ko, tapos doon ako chumitsyempo kumain. Then after ko kumain, umihi, ayun, energize ka na ulit, pahinga ka lang mga 10 minutes or 5 minutes sa labas kasi lumalabas talaga ako after ko kumain kasi nga para bumaba yung kinain ko. Tapos at the same time yung paa at likod ko is makapahinga, makapag-unat-unat sa labas. Pagbalik ko ng sasakyan ulit is ilang oras na naman ako niyang nakaupo sa pagmamaneho. So yun lang, so binabaan naman yung fare ng Grab kasi nga ang dami ng kalaban, pero okay pa din naman bumiyahe. So ang ginagawa ko na lang is kumukuha na lang ako ng panghulog, panggas, tsaka panggastusin, no? Tsaka pang maintenance. So kapag kumita ako ng 2.5 is malaking bagay na yun, okay na. Tapos much better kung 3,000 kasi nung una ako nag-i-start, half day ko, nakaka 3,000 ako mula 4 AM, ay hindi naman pala half day, halos 12 hours, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baka halos 8 hours pa din na pagmamaneho is nakaka 3,000 ako noon. Actually 1 or 2 PM hanggang 3 PM na nakaka 3,000. Umuwi na ako, okay na kasi sa 3,000 mo, 1,000 dun ay panghulog, edi 2,000 na lang. Tapos yung 700 mo siguro dun ay panggas, edi meron ka pang 1,300. Tapos yung 200 ko dun is everyday na lumalabas ako, nagtatabi ako ng 200 pang maintenance, I mean pang change oil lang naman yon. So hindi na masama sa ganun kasi yung gulong naman is yun, pag-ipunan mo na lang talaga yung gulong, o kaya talagang mag-save ka everyday. Kunyari kung bibiyahe ka naman talaga everyday is mag-save ka at least another 200 para sa, kasi yung gulong naman matagal naman yung lifespan yan hindi naman yung kada 4 na buwan papalitan mo na, hindi man kada 3 buwan papalitan mo na. So hopefully tumagal to ng 1 taon yung gulong natin, yung stock na gulong, no? Yun lang inaano ko kay Grab. Pero niregister ko dito guys sa Lalamove tong ating sasakyan, pero nagtry ako, ang lalayo ng pick up, tapos ang mababa ng fare, mas mababa yung fare. Parang mas masarap talaga sa Grab, i-Grab tong sasakyan kaysa ipang Lalamove. So depende kung siguro kung sa Manila ako naka-base, doon ako nakatira, is
no problem sa mga booking ng Lalamove kasi napakadami na nagbubook. Unlike dito sa Cavite or sa Laguna kung nasaan ako, naalin dyan Cavite, Laguna, saan ako malapit na uwian pag sa Cavite, dito sa ate ko sa Tansa, tapos pag sa Laguna is sa apartment ko sa may Kabuyaw, no. Pero kung sa Manila ka talaga nakatira is much better kasi napakadami dun ng booking. Yan lang guys, ngayon ay meron akong agenda at may nag-message sa akin na sasakay daw sila Grab rate mula dito sa Cavite papunta ng Canlubang balikan. So attend lang sila ng meeting tapos babalik na din. So pina 2 drop off na lang ang ginawa ko kasi kailangan nila ng resibo. Sabi ko arkela na lang na Grab rate para hindi na mag-booking kasi mahirap din naman pag nag-open ako ng account tapos pasukan ako ng booking. Ang hirap din naman, no? Pag nag-open ako ng app tapos ibubook niya tapos pasukan ako ng ibang booking is maano pa yung yung cancellation rate ko, no? Maapektuhan pa. So sabi ko sa kanya, kailangan nila ng resibo. So ngayon ang gagawin namin is bago siya mag-book, seconds lang, mag-online ako tapos mag-book siya para magtatabi na kami para ako yung makakuha ng booking niya. So balikan lang naman. So per trip 1,000 back and forth to drop off. Kung pagdating doon, antayin ko na lang. Tapos naka-open pa din sa Grab app ko. Antayin ko na lang sila matapos tapos ibabalik ko ulit dito. Pero sigurado ako tatawag dyan si Grab kasi kung sakaling mapatagal ako ng tigil dun sa Laguna is tatawag yan si Grab kung bakit ako matagal nang nakatigil. So yeah, mag-a-update yan kung bakit, baka kung paano, kung may nangyari na ba sa akin at sa mga pasahero ko. So sabihin ko na lang na ma'am, nagpaantay na lang po yung passenger kasi 2 drop off sila din po yung sasakay pabalik ng Cavite, kaya ayun, yun na lang. So yan, malapit na ako sa sa company nila guys. So mamaya na lang ulit. So yan mga kawasak, nandito na ako sa labas ng industrial park kung saan nandun yung company sa loob. 11:30 pa yung usapan namin na alis, pero ngayon ay 11:24. So hindi muna ako pumasok sa loob kasi kapag nagpark ako sa mismong tapat ng company is masisita ng mga gwardya dito sa loob ng industrial park. Kaya dito muna ako sa labas, nakatambay sa ilalim ng puno para antayin yung tawag niya. Sabi ko tumawag siya sa akin kapag magbubook para bago niya pindutin yung online ko muna para seconds lang ang interval, ang pagitan pag binook niya. Yun lang, sana maging successful tong trip na to kasi nga pagka kay Grab, pagka may napopost dito 10 minutes ata kapag nag-cancel ka. Kunyari nag-online ako tapos may pumasok na booking tapos kinancel ko, yung booking na inaantay ko hindi yun yung pumasok, is pwede akong masuspend ng ma-post ng ilang minuto, parang 10 minutes or 5 minutes. Di ko sigurado kasi hindi ko pa naman na-experience yon. Nakita ko lang yan sa page ng mga nag-grab, no? Bali pagdating ko doon, mag-aantay lang ako sa kailang meeting, tapos antayin ko ulit yung tawag nila para bumalik ulit dito. Yan lang, diskartihan lang, no? Katsagaan talaga. Biro mo 2,000, coding ako ngayon, di naman talaga ako bibiyahe ngayon. So dahil may ganyan at Laguna lang naman, hindi naman sakop ng coding, yung wala namang coding dyan sa Laguna, is kaya ginarab ko na din. So ang dumi pa nga ito sa sasakyan kanina, tumawag sa akin alas 9 tapos 11:30 daw alas yun. Naglinis na agad ako ng sasakyan kasi sobrang dugyot nito kahapon. Kasi nga 'di ba kahapon umulan tapos uminit, edi yung mga alikabok, yung mga putik-putik, minsan kasi napapadaan ka sa sa medyo sanaw, medyo tubig na may kasamang mga lupa-lupa, kaya yung nagkakapagpaputik sa sasakyan. Alright guys, let's go. So pumasok na lang daw ako doon pa, tapos doon niya na i-book pag sa loob na siya. So hindi ko pwede siyang isama sa ating vlog kasi nga bawal isama sa video or ilabas through online sa public ang identification or muka or ng passenger. Bawal nating ilabas sa social media. Silang mamaya mga kawasak, i-update ko kayo pagka nakarating na kami doon kasi may iwan naman sa sasakyan habang nagmi-meeting sila. Ayan, na-drop off ko na sila guys. Hindi umubra yung... Ang hirap din pala nung ikaw mismo yung kailangan tumanggap ng booking, no? So may papayo ko sa inyo guys pala. Kasi kanina hindi makatanggap ng booking kahit
katabi ko na mismo yung pasahero ko na nagbo-book. Tapos yung set destination ko is papunta mismo dito sa company. Tapos siya, yung book niya papunta din dito. Ayaw, nagpa-find driver, iba yung nakukuha. So kinakancel na lang niya. So nalaman ko hindi updated yung app ko. Pero kagabi lang updated to guys ha. Kasi chinek ko na to kagabi. Kanina lang bago ako umalis, hindi ko to na-check. Kaya ayun, medyo nagka-problema kami kanina. Akala ko hindi ko na makukuha yon. So hindi kasi pwedeng ako na lang din yung tumakbo kasi nga kailangan nila ng resibo kasi sa Grab after makababa is may resibo. Kumbaga nasa email, no? So ngayon, nagkaigi naman, nalaman ko na hindi ako updated yung Grab driver app ko. So in-update ko. So yun, nang pagka-update ko, nag-book ulit siya. At yun, nakuha ko naman yung booking guys. So ngayon nandito na ako. Pala hindi ko naisip, may commission pa nga pala ulit si Grab doon. Kaya, di ba nga pala guys, meron tayong BIR 2303 tapos may booklet din tayo doon yung resibo. So sa mga gantong company na kukunin ka, kailangan nila ng OR para sa pamasahe, is gamitin nyo yung resibo na galing sa BIR para hindi na mag-book kay Grab. Kunyari, sariling usap nyo naman, kailangan nyo lang ay resibo ng pamasahe. So, i-base nyo lang yung fare nyo sa Grab rate, mag-book kayo, kung try nyo kung tingnan nyo lang kung magkano, tapos yun isulat nyo sa resibo. Tapos yun, para wala na ding komisyon, so ang total fare niya ay 1,000 plus, pero ang napunta lang sa akin ay 800 plus. 801. So parang 26% ata o 24%. Basta 20 plus percent yung kay Grab. Kaya yung 1,000 plus ko naging 801 lang napunta sa akin. So pabalik mamaya. So sana makuha ko ulit. Hindi ko alam. Di gagapang ako niya ng walang bayad pagka hindi ako na-book mamaya. Pero bahala na mamaya, nagagawa naman ng paraan yan. So yun lang guys, pag di kayo makatanggap ng booking, make sure nyo yung apps nyo is updated. Mamaya ngayon, waiting lang ako dito. So lalabas muna ako. Sabi ng guard, may lobby daw, may tambayan daw doon para sa mga driver. Kaya sila mag-meeting lang dyan. Maybe 1 hour lang yon. Okay, drop off ko na sila guys. Nandito pa nga katapat nila eh. So yun, nahihatid ko na dito ulit. Bale, ang nangyari guys is 2 trips lang na Grab. Tapos syempre papunta doon, nagantay lang ako ng 1 oras pagkadating doon. Papunta doon is 30 kilometers. Tapos pabalik, ganun din, same. Tapos kumita tayo guys ng kita ba? 1,567 sa dalawang trip. Pero ganun yung mga magagandang booking oh. Ito today's earning sa dalawang booking, 1,567 sa Grab, no. So yan lang guys. So maganda din minsan talaga yung may mga kakilala ka na kailangan nila ng transportation. Kasi kaysa naman sa iba nila i-book, at least sa'yo na. Kasi long distance din naman yung ibubuk nila. Tapos mag-aantay ka lang naman doon ng hindi naman ganun katagal. Hindi naman kukonsumo sa gasolina yung pag-aantay mo. Kasi syempre mapatayin mo yung makina mo pagdating doon. Kasi company din yung pupuntahan nila. May mga lobby sila na pwede ka mag-antay doon. Naka-aircon pa. So patay yung sasakyan mo. So hindi naman ganun katakaw tong mga sedan para kumonsumo ng gasolina pag travel ng long distance. Lalo long distance, mas matipid ang mga sasakyan kapag ka long distance travel. So yun lang guys, ngayon ay pauwi na ako sa amin at nantay ko lang yung payment. Babalikan daw ako para dun sa payment. Cash kasi yung ano nila. So yun lang guys, no? Hanggang sa susunod nating pagbibiyahe. At siguro magtuloy-tuloy na akong mag-vlog dito sa ating Grab. Hindi ko lang medyo ipapakita yung ating mga everyday earnings kasi hindi naman tulad-tulad. Baka sasabihin nyo minsan pagka masama yung kita ko sabihin nyo na tumigil ka na mag-Grab, wala kang diskarte. Ayaw ka naman makabasa ng mga ganun. So yun lang guys, ride safe always and peace.